Sa pag-agos ng panahon, madalas nating sinusundan ang landas ng mga nauna sa atin. Minamana natin ang kanilang mga tagumpay, ang kanilang karangalan, ngunit hindi natin namamalayan. Dala rin natin ang kanilang mga pananaw at, minsan, ang kanilang mga pagkiling. Subalit, hindi ba't ang tunay na pag-unlad ay hindi isinisilang sa maingay na entablado ng ilusyon, kundi sa tahimik na hardin ng katotohanan? Sa harap ng batong itinakda bilang hangganan, may mga pumipiling huminto at mayroon ding ginagawa itong panibagong simula. Ito ay hindi lamang isang labanan ng teknolohiya o determinasyon. Isa itong binyag ng kaluluwa, isang aral sa pagpapakumbaba at respeto. Pinatutunayan nito na ang pinakamatibay na pader ay hindi ang nakabaon sa ilalim ng lupa, kundi ang kayabangang namumugad sa ating mga puso. Isang pagtalon sa impyernong may lalim na 118 metro. Isang proyektong pangilalim ng lupa na isinuko na ng buong mundo, ngunit isa lamang bansa, ang buong tapang, na humakbang pasulong, na ikinagulat ng lahat, ang Pransya, ay iwinagayway na ang puting bandila. Sa isang proyektong nagkakahalaga ng 280 trilyong piso sa Saudi Arabia, ang pinakamalakas na tunnel boring machine o TBM sa mundo ay nadurog na parang pulbos. Idineklara ng mga alimang eksperto, ito ay teritoryo ng Diyos. Imposible para sa teknolohiya ng tao. Umalis ang Pransya. Sumunod ang Alemanya. Ngunit may isang bansa na hindi umatras. Isang bansa na naglakad patungo sa impyernong iyon, ang Bansbaan. Ang bansang iyon, sa loob ng 127 oras na walang tulog at walang pahinga, ay nagsagawa ng isang himala sa lalim na 118 metro na may katumpakang 0.7 milimetro. Ngayon, ibubunyag natin ang buong katotohanan sa likod ng kagimbal-gimbal na pangyayaring ito. Ngunit bago iyan, kung maaari, mag-subscribe at ilike ang channel na ito at mag-iwan ng komento ng Mabuhay ang Pilipinas. Bilang mainit na suporta sa ating bansa, sa Riyadh, Saudi Arabia, ang nakamamatay na 52 degreeng init ay nagpapagewang-gewang sa mga anino sa runway ng paliparan. Sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, isang pader ng nagbabagang hangin ang sumalubong at pumiga sa aking mga baga. Bawat paghinga ay parang paglagok ng apoy. Mahapdi ang aking ilong at halos hindi ko maidilat ang aking mga mata na para bang tumuntong ako sa loob ng isang naglalakihang pugon. Ang aking damit ay dumikit sa aking likod at ang pawis mula sa aking noo ay tumulo sa aking kilay. Ang pangalan ko ay Jean-Pierre Dupont. Ako ang Managing Director for Overseas Operations ng Vinci, ang higante ng konstruksyon sa Pransya, at isa ring tunnel engineer na may 28 taong karanasan. Mula nang magtapos ako sa prestihiyosong École Polytechnique, inialay ko ang aking buhay sa paghuhukay sa ilalim ng lupa. Noong kabataan ko, araw-araw akong nakipagbuno sa mga bato sa pagtatayo ng Channel Tunnel. Sa edad na 40, pinamunuan ko ang expansion ng Paris Metro, mula sa subway ng Singapore, sa high-speed rail tunnel ng Alemanya, hanggang sa submarine tunnel ng Malaysia. Ipinagmamalaki kong walang malaking proyektong pangilalim ng lupa sa Asia o maging sa buong mundo na hindi ko natapakan. 28 taon na nakatuon lamang sa paghuhukay ng mga tunnel. Minsan, pakiramdam ko'y mayroon pa ring alikabok ng bato mula sa mga panahong iyon sa ilalim ng aking mga kuko. Ngunit ang proyektong ito ay nasa ibang antas. Ang Riyadh Metro Project. Halaga 280 trilyong piso, ang pinakamalaking single-city infrastructure project sa kasaysayan ng sangkatauhan. 176 na kilometro ng riles, 86 na istasyon, isang proyektong katumbas ng 50 taong expansion ng New York City Subway. Ngunit plano nilang tapusin sa loob lamang ng 5 taon. Ang mga numerong iyon pa lamang ay sapat na para mahilo ako at kumabog ng malakas ang aking puso.
Ito ang sentro ng Vision 2030 na inihayag mismo ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang sagisag ng kanilang ambisyong kumawala sa pagdepende sa langis. Naalala ko ang eksena sa boardroom ng aming punong tanggapan bago ako umalis. "DuPont!" sabi ng aming chairman na may puting buhok, habang nakatanaw sa kabuuan ng Paris mula sa bintana. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng pula sa kanyang malalalim na kulubot. Ito ay hindi lamang isang kontrata. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng kanyang edad na 70, ay nagniningning na may pambihirang talas. Ito ay isang digmaan para sa karangalan ng inhinyeriyang Pranses. "Opo, Chairman." "Naiintindihan ko po." Sagot ko, yumuko ng 90 degree at naramdaman ang pagbaon ng aking sinturon sa aking tiyan. "Patunayan mo sa mundo," sabi niya, habang nakahawak sa bintana na sa larangan ng tunneling. "Walang hihigit sa ating mga Pranses. Tayo ang numero 1 sa mundo." Itinatak ko ang mga salitang iyon sa aking puso nang sumakay ako sa eroplano patungong Riyadh. Sa King Khalid International Airport sa Riyadh, nang bumukas ang automatic doors, isang pader ng mainit na hangin ang sumalubong sa akin, na para bang ibang mundo mula sa malamig na loob ng airport. Sa tindi ng sikat ng araw, kinuha ko agad ang aking sunglasses. Ang lobby ng airport ay parang isang international expo. Ang mga inhinyero mula sa Hochtief ng Alemanya ay naglalakad dala ang kanilang mga silver na attaché case. Lahat sila'y matatangkad. Seryoso ang mga mukha at may aura ng pagiging Aleman, malamig at kalkulado. Ang mga pulang uniforme ng ACS Group ng Espanya, ang berdeng logo ng Salini Impregilo ng Italia, ang simbolo ng SNC Lavalin ng Canada, ang mga nangungunang kumpanya ng konstruksyon sa mundo ay nagtipon-tipon dito. Parang World Cup ng konstruksyon, bulong ko sa sarili. Kami, ang Vinci ng Pransya, ay nakipag-alyansa sa Hochtief ng Alemanya, isang malakas na European coalition para sa laban na ito. "DuPont, tingnan ninyo doon," sabi ni Michelle, ang aking team leader, na itinuro ang isang direksyon gamit ang kanyang nguso. Si Michelle ay isang veterano sa field, walang kapantay sa karanasan, ngunit kilala rin siya sa kanyang prangkang pananalita, lalo na sa kanyang mapanliit na komento sa mga katunggali mula sa Asia. Sa direksyong itinuro niya, sa isang sulok ng lobby, may isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng dilaw na jacket na may nakasulat na San Miguel Infrastructure. Sa tabi nila, may mga empleyado rin ng DMCI. Sila'y mga kayumanggi, sunog sa araw ang balat, at nakalapag sa sahig ang kanilang mga blueprint na tila may mainit na pinagtatalunan. Isang lalaki ang tumuturo sa isang punto sa blueprint at malakas na nagsasalita, habang ang iba ay tumatango, kumukunot ang noo, o nagsusulat sa kanilang mga notepad. Nagpupulong sa sahig ng airport gamit ang blueprint. Mahina kong sabi na may kasamang pang-aalipusta. "Ah, ang mga Pilipino. Narito pala sila," sabi ni Michelle na may mapanuyang ngiti sa kanyang labi. Saan kaya nila kinukuha ang ganyang klase ng kumpiyansa? Nagkibit balikat ako. Malamang, target nila ang kontrata sa pamamagitan ng mababang presyo. Ano pa ba ang kaya nilang gawin bukod sa price war? Humagikgik si Michelle. Mga taong puro lakas, walang teknolohiya. Ang alam lang nilang gawin dito sa Middle East noon ay maghukay ng buhangin. Ano naman ang magagawa nila ngayon? Tumango ako bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, hindi ko man lang itinuring na kakumpetensya ang Pilipinas. Hinding-hindi, para silang bahagi lamang ng tanawin. Isang painting sa pader nariyan ngunit hindi ko pinapansin. Ang bid presentation ay ginanap sa conference center ng King Abdullah Financial District. Ang gusali mismo ay kahanga-hanga, gawa sa salamin at bakal, isang ultramodernong obra na kumikinang sa ilalim ng araw ng disyerto. Sa entrada, iwinawagayway ng hangin ang isang malaking bandila na may sagisag ng royal family ng Saudi Arabia. Ang Grand Hall
na kayang maglaman ng 2,000 tao ay puno ng mga delegasyon mula sa iba't ibang bansa. Ang dambuhalang crystal chandelier sa kisame ay nagkakalat ng nakasisilaw na liwanag at ang mga pader ay may mga gintong palamuti na may disenyong Arabe. Bawat delegasyon ay dumaan sa pasilyong may pulang karpet. Kahit nakatodo ang aircon, ramdam ang alinsangan dahil sa dami ng tao. Ang amoy ng pawis at pabango ay naghahalo sa hangin. Umupo ako sa hanay ng delegasyon ng Pransya. Sa pinakaharap, sa gitna, sa entablado, isang dambuhalang LED screen ang nagpakita ng 3D rendering ng Riyadh Metro. Ang mga linya ng subway ay parang malalaking ugat na tumatakbo sa gitna ng disyerto, pumapalibot sa sentro ng Riyadh. Nang dahan-dahang umikot ang imahe at ipinakita ang cross-section sa ilalim ng lupa, narinig ang mga bulong ng pagkamangha sa buong hall. Umakyat sa entablado si Prince Abdullah mula sa proyekto ng Royal Commission. Nakasuot siya ng puting thobe at pulang checkered na gutra, may awtoridad at talas sa kanyang tindig. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 30s, ngunit ang kanyang tingin ay parang sa isang bihasang general. Mga kagalang-galang na panauhin, nagsimula siyang magsalita sa mikropono, mababa ngunit matatag ang boses. Ngayong araw, kayong lahat na nagtipon dito ay magiging bahagi ng pinakadakilang hamon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang pagsasalin sa Ingles ay narinig mula sa aming mga earpiece. 280 trilyong piso, 6 na linya, 176 kilometro, 106 na istasyon. Itinaas ni Prince Abdullah ang kanyang kamay at itinuro ang screen. Ito ay hindi lamang isang subway. Ito ang kinabukasan ng Saudi Arabia, ang pundasyon ng mundong titirhan ng ating mga inapo. Hindi na tayo aasa lamang sa langis. Ang Riyadh Metro, ang unang hakbang. Tahimik ang lahat. Bawat isa'y nakikinig ng mabuti. Kinuha ni Prince Abdullah ang isang laser pointer at isang pulang tuldok ang gumalaw sa isang partikular na lugar sa mapa. Ang intersection ng Line 4 at Line 6, sabi niya, habang itinuturo ang screen. Ang kondisyon ng lupa sa ilalim nito ay walang katulad saan man sa mundo. Lumitaw sa screen ang geological analysis data. Napaayos ako ng upo. Sa ilalim ng limestone layer, may mga nakatagong malalaking kuweba. Ang cross-section sa screen ay parang Swiss cheese. Butas-butas. Ang ilan sa mga kuweba ay kasing laki ng kalahati ng isang football field. Ang mga daluyan ng tubig sa ilalim ng lupa ay parang isang masalimuot na maze, mga asul na linyang magulo at nagkakabuhol-buhol. Higit pa rito, sa ibabaw, nakatayo ang mga nagtataasang gusali tulad ng Kingdom Center at Al Faisalia Tower at maging ang mga palasyo ng hari. Muling umugong ang bulungan sa hall. Mein Gott! Ano ito? Narinig kong bulong ng isang Aleman. Ang joint venture na matagumpay na makukumpleto ang bahaging ito at huminga ng malalim si Prince Abdullah. Tumigil ang paghinga ng buong hall. Ay bibigyan ng preferential bidding rights sa 50 trilyong pisong NEOM Underground Infrastructure Project. Nagkagulo ang hall. 50 trilyong piso. Nagpalakpakan ang team ng Alemanya. Nagtatapikan sa balikat sa sobrang tuwa. May sumipol mula sa team ng Italia. Nagkatinginan kami ni Michelle. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang asong mangangaso na nakakita ng biktima. Ito ang gusto natin, Director? Bulong ni Michelle, habang mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Siyempre, sa ating teknolohiya, sisiw lang to. May kumpiyansa kong sagot, 280 trilyon, at may bonus na 50 trilyon. Ito na ang pagkakataon na mag-ukit ng bagong kabanata sa kasaysayan ng konstruksyon ng Pransya. Sa sandaling iyon, sigurado na ako sa aming tagumpay. Pagkatapos ng presentasyon, sa lobby, nilapitan ako ni Jose Joey Reyes
ng San Miguel Infrastructure. Siya ay nasa kalagitnaan ng 50s, matipuno ang katawan, maitim ang balat na sunog sa araw. Mr. DuPont, nagkita na naman tayo. Bati niya sa Ingles na may malakas na puntong Pilipino. Nagkita na kami dati sa isang proyekto sa Dubai. Mr. Reyes, matagal na rin tayong hindi nagkita. Sabi ko habang kinakamayan siya. Ang kanyang kamay ay tuyo at matatag. Narinig ko, bumuo rin kayo ng joint venture. Oo. Mabilis kumalat ang balita, ano? Tumawa si G. Reyes at lumalim ang mga guhit sa gilid ng kanyang mga mata. Nag-alyansa kami ng San Miguel at DMCI at isinama namin si Dr. Vargas. Dr. Vargas. Nang marinig ko ang pangalang iyon, nanigas ang aking ekspresyon. Si Dr. Ricardo Vargas, ang maalamat na inhinyerong nagtapos ng Cordillera Mountain Pass Tunnel, isang proyektong itinuring na imposible, isang tunnel na tumagos sa pinakapusod ng bulubunduki ng Pilipinas. Walang sino man sa pandaigdigang komunidad ng tunneling ang hindi nakakakilala sa kanya. Isa siyang mabigat na kalaban. Mukhang magiging mahigpit ang laban, sabi ko. Habang nakatingin sa kabilang dulo ng lobby, nandoon ang team ng Korea na nakita ko sa airport. Nakalapag pa rin ang kanilang mga blueprint at nagtatalo pa rin ng mainit. Sila ba ang tinutukoy mo? Tumawa ako at umiling. Huwag kang mag-alala sa kanila. Ang kaya lang nilang gawin ay guluhin ang merkado sa pamamagitan ng mababang presyo. Bahagyang gumalaw ang kilay ni G. Reyes. Ganoon ba? Narinig ko, maganda ang kanilang performance sa Dubai. Dubai? Buong loob kong sinabi, ang pagtatayo sa ibabaw ng buhangin ay parang laro lang ng bata. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng Pilipinas noong itinatayo namin sa Pransya ang Channel Tunnel? Huminto ako sandali at tinitigan siya. Natututo pa lang kayo ng mga pangunahing kaalaman mula sa amin. Pabalik sa hotel, sa loob ng sasakyan, pinagmasdan ko ang tanawin ng Riyadh sa labas ng bintana. Ang kakaibang hugis ng Kingdom Center ay namumula sa ilalim ng papalubog na araw. Ang langit ay nagbago mula kulay kahel patungong lila at mula lila patungo sa malalim na asul. Dahan-dahang humuhupa ang init ng disyerto at ang malamig na hangin mula sa aircon ay nagpatuyo sa aking basang damit. Bigla kong naalala ang aking ama. 50 taon na ang nakalilipas. Ang aking ama, si John Louis DuPont, ay isang site supervisor para sa Vinci sa isang highway construction project sa Kuwait. Ito ang panahon ng construction boom sa Middle East, bago pa man ang oil crisis. Ang mga bansang mayaman sa langis ay gumagastos na parang tubig, nagpapatayo ng mga kalsada at gusali, at ang mga kumpanya ng konstruksyon mula sa buong mundo ay dumagsa doon. Noon, sa ilalim ng pamamahala ng aking ama, may mga manggagawang Pilipino. Noong bata ako, tuwing umuuwi ang aking ama mula sa Middle East, hindi ko mapigilan ang aking tuwa. Naaalala ko pa ang paghihintay sa kanya sa arrival lobby ng Charles de Gaulle Airport sa Paris, hawak ang kamay ng aking ina. Tuwing may lumalabas na mga pasahero, inuunat ko ang aking leeg para hanapin siya. Kapag nakita ko na siya, tatakbo ako at yayakapin siya ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay may amoy ng buhangin, pawis, at diesel, isang amoy na banyaga sa akin. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang amoy na iyon. Lagi siyang may dalang mga kakaibang pasalubong. Isang stuffed toy na kamelyo, isang modelo ng tradisyonal na Arabong daw, isang bote na may buhangin mula sa disyerto. Ngunit ang pinakanakatatak sa aking isipan ay ang mga kwento niya. Pagkatapos ng hapunan, sa aming sala, habang humihigop ng brandy, ikinukuwento niya ang kanyang mga karanasan. Ang trabaho sa disyerto ay isang tunay na impyerno, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Sa tanghali, umaabot ng 50 degree. Parang nasusunog ang baga mo sa bawat paghinga. Sa gabi, bumabagsak sa zero para mong naranasan ang 4 na panahon sa isang araw.
Pero nagtagumpay ka, Papa, di ba? Tanong ko, nakatingala sa kanya. Siyempre, Pranses ako eh. Sabi niya, itinaas ang kanyang baso at tumawa. Pero, Pierre, bigla niyang hininaan ang kanyang boses. Yung mga Pilipinong iyon, nagtatrabaho sila na parang mga baliw. Mga Pilipino? Oo, may mga manggagawang Pilipino sa site namin. Mga 30 sila. Ibinagsak niya ng bahagya ang kanyang baso. Kahit tapos na kami sa trabaho at madilim na, naghuhukay pa rin sila. Isang gabi, 3:00 ng madaling araw, nagising ako para umihi. Nakita ko, may ilaw sa site. Nagtaka ako, kaya lumabas ako para tingnan kung sino ang nagtatrabaho sa ganoong oras. Huminto siya. Ang mga Pilipino, may isang lalaki, nag-iisang nagbubuhos ng semento, tapos na ang kwota niya, at walang nagsabi sa kanyang mag-overtime. Ginagawa niya iyon ng kusa. Bakit daw po? Tanong ko. Tinanong ko siya kung bakit siya nagtatrabaho. Alam mo ba kung ano ang sagot niya? Ano po? Para sa pamilya. Iyon lang. Wala na siyang ibang sinabi. Inubos ng aking ama ang laman ng kanyang baso. Sa tibay ng katawan, kailangan kong aminin. Mas magaling sila. Hindi namin kayang gawin iyon. Parang isang grupo ng mga gutom na hayop. Ang kanilang dedikasyon sa trabaho ay parang kabaliwan. Nagsalin ulit siya ng alak, ngunit nagpatuloy sa isang matatag na tono. Pero hanggang doon lang sila. Hanggang doon lang. Sa teknolohiya, sa kaalaman. 100 taon silang nahuhuli sa atin. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay medyo lasing na. Sa 10 Pilipino, walang isa man lang na marunong magbasa ng blueprint. Walang nakahawak man lang ng surveying equipment. Ginagawa lang nila kung ano ang iniuutos sa kanila. Maghukay kayo, maghuhukay sila. Magbuhat kayo ng semento, magbubuhat sila. Nagtapos siya ng may katiyakan. Habang buhay silang magtatrabaho sa ilalim natin, ganoon talaga. Dahil wala silang teknolohiya at wala silang utak, iyon ang konklusyon ng aking ama. At lumaki akong buong pusong naniniwala roon. Ang Pilipinas ay isang bansa ng mga manggagawa. Walang teknolohiya, puro lakas bisig. Oo, alam kong gumagawa sila ng mga sasakyan sa ilalim ng ibang brand, gumagawa ng electronics. Pero para sa akin, iyon ay mga kopya lamang ng teknolohiya ng Europa at Amerika. Lalo na sa larangan ng tunneling. Ang paghuhukay ng tunnel ay hindi lang paggawa ng butas. Ito ay isang mataas na sining at agham. Isang paghipo sa puso ng daigdig. Kailangan mong basahin ang istruktura ng lupa tulad ng isang doktor na tumitingin sa CT scan para maunawaan ang mga lihim na nakatago sa ilalim. Granite ba ito? Limestone? Schist? Bawat uri ng bato ay nangangailangan ng ibang paraan. Kahit parehong bato, may 12-dosenang variables: water, permeability, direksyon ng bitak, pressure distribution. Kailangan mong hulaan ang daloy ng tubig sa ilalim, kung saan ito lalabas, gaano karami, at paano ito pipigilan. Isang maling galaw at ang buong tunnel ay maaaring malunod. Ito ay isang sukdulang inhinyeriya na nangangailangan ng pagkontrol sa daan-daang variables ng sabay-sabay na may katumpakang aabot sa milimetro. Isang maling kalkulasyon ay maaaring kumitil ng buhay ng maraming tao. Sa ganitong larangan, ang isiping makakalaban kami ng Pilipinas ay katawa-tawa. Kinagabihan, nagpulong ang aming team sa isang marangyang Arabic restaurant sa hotel. Ang ginintuang chandelier ay nagbibigay ng malambot na liwanag at ang mga pader ay may mga painting na nagpapaalala sa 1001 Nights. Ang problema ay nasa intersection ng Line 4 at Line 6, sabi ni Jax, ang aming technical director. Habang inilalabas ang kanyang tablet, sa screen, ipinakita ang geological analysis data. Mula sa lalim na 60 metro, mayroon tayong napakatigas na bedrock. Mas matigas pa sa inaasahan, tinatayang nasa 200
hanggang 220 megapascals. EMPA, parang sa Alps. Sabi ko, kumunot ang noo. Opo, kapantay ng Gotthard Base Tunnel. Tumango si Jax. Anong TBM ang gagamitin natin? Nagdesisyon na ang head office na ipadala ang Letitan de Bretagne. May pagmamalaking sabi ni Jax. Ang Letitan de Bretagne, the Titan of Brittany, ay ang aming pinakabagong TBM, ipinangalan sa isa sa pinakamatatag na rehiyon ng Pransya. May diametro itong 2 bito, bigat na 2,000 ang tonelada, at isa sa pinakamalakas na makina sa mundo. Ang torque ng cutterhead nito ay umaabot sa 120,000 kilonewton meters at ang maximum excavation capacity nito ay 250 MPa. Kung ganoon, sapat na ang Letitan. May kumpiyansang sabi ni Michelle. Iyon din ang ginamit natin para butasin ang tunnel sa Aosta Valley. Sapat na yan. Walang problema. Tumango ako. Ano ang balita? Sa ibang teams. Ang San Miguel DMCI ng Pilipinas ang pinakamalakas na karibal, ulat ni Michelle. Binuo nila ang isang joint venture at kasama pa si Dr. Vargas. Isang Philippine All-Stars team. Kung gayon, mapanlibak kong sabi. Maganda ang pangalan. Sino pa? Ang ACS ng Espanya, Salini ng Italia, at isang joint venture mula sa South Korea. Korea? Inilapag ko ang aking tasa ng kape. Samsung, C, T, at Hyundai E, C, and. Mukhang agresibo sila. Ano naman ang kaya nilang gawin? Malamang, lowballing na naman. Tipikal na estilo ng Korea. Dahil hindi manalo sa teknolohiya, ginugulo ang merkado sa presyo. May isang kakaibang bagay lang, sabat ni Valerie, ang aming construction director. Narinig ko, ang team ng Pilipinas ay nagsasagawa ng sarili nilang geological survey. Sarili nila? Oo. Bukod sa opisyal na data na galing sa Saudi government, may sarili silang ginagawang boring operations. Mula madaling araw hanggang hating gabi, kumukuha sila ng mga samples. Kumunot ang noo ko. Sayang lang sa pera. Bakit hindi sila magtiwala sa data na pinagkagastusan na ng bilyon-bilyon ng Saudi Arabia? Hindi ko na iyon pinag-aksayahan ng pansin. Kung ano man ang ginagawa ng mga Pilipino, kahit pa maghukay sila, gamit ang pala o tumawag ng albularyo para basahin ang enerhiya ng lupa, wala akong pakialam. Mag-focus tayo sa ating trabaho, sabi ko, itinaas ang aking baso. Kapag umandar na ang Letitan de Bretagne, atin na ang proyektong ito, 280 trilyon, at bonus na 50 trilyon, tagay para sa karangalan ng Pransya. Nagbanggaan ang aming mga baso. Hindi ko alam noon kung bakit nagsasagawa ng sariling survey ang mga Pilipino. Hindi ko alam kung ano ang kanilang natuklasan. At lalong hindi ko alam kung paano iyon magiging konektado sa mga mangyayari sa hinaharap. 1 buwan ang lumipas. Sa excavation site ng Riyadh Metro Line 4, sa gitna ng disyerto, isang dambuhalang construction site ang bumungad. Ang mga crane ay parang mga giraffe na nag-uunat ng kanilang mga leeg. Daan-daang dump truck ang nagiiwan ng alikabok na halos tumatakip na sa araw. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang aming Le Titan de Bretagne. Ang dambuhalang silindrikal na katawan nito na may diametrong 12 metro ay kasing taas ng isang 4 balapag na gusali. Ang dark blue na bakal nito ay kumikinang sa ilalim ng araw. Sa harapan, ang cutter head na gawa sa tungsten alloy ay may 108 na disc cutters, parang mga pangil ng isang dragon. 87 metro ang haba. 2,100 tonelada ang bigat. Ang halaga, 1.2 bilyong piso. Ito ang simbolo ng kapangyarihan ng teknolohiyang Pranses. Maganda, di ba? Bulong ni Jack sa tabi ko. Ang kanyang mga matay kumikinang na parang isang amang nakatingin sa kanyang anak. Oo, napakaganda. Buong puso kong sagot. Ginanap ang seremonya ng pagsisimula ng paghuhukay
Daan-daang tao ang naroon, mga opisyal ng Saudi royal family, mga kinatawan ng iba't ibang bansa, at media. Sa di kalayuan, nakita ko ang team ng Pilipinas. Tahimik silang nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng navy blue na work clothes. Kabilang sa kanila, si G. Jose Reyes, na nakatitig ng diretso sa Letitan de Bretagne, walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. Si Prince Abdullah ang nagdeklara, "Ngayon, dito magsisimula ang kasaysayan," at pinindot ang isang pulang buton. Ang cutter head ng Letitan ay nagsimulang umikot. Dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay bumilis. Naramdaman ko ang pagyanig sa aking mga paa, na para bang nagsimulang tumibok ang puso ng mundo. Ang 108 na disc cutters ay nagsimulang kumain sa lupa ng Riyadh. Isang malakas na tunog ng metal na kumakaskas sa bato ang umalingaw-ngaw. Nagsigawan ng mga tao. Nagsimula na! Ang unang linggo ay naging matagumpay. Ang Letitan ay walang kahirap-hirap na lumamon sa buhangin at clay. 2 metro bawat araw, mas mabilis pa sa aming inaasahan. Bawat umaga, masayang naguulat si Michelle. "Napakaganda ng kondisyon ng lupa, Direktor. Sa bilis na ito, matatapos tayo ng mas maaga at makukuha pa natin ang bonus. 20 metro sa ilalim, walang problema. 30 metro, maayos. 40 metro, may kaunting hirap, pero kaya pa. 50 metro. Dito, nagsimulang magbago ang lahat. Director Dupont. Patakbong pumasok si Jax sa control room. Bakas ang pag-aalala. Bumabagal ang paghuhukay. Gaano kabagal? Mula 12 metro, naging 1 no. At ngayon, 5 metro na lang. Bawat araw. Kumusta ang tigas ng bato? Sinusukat pa. Pero kakaiba. Mas mataas sa inaasahan. Lumabas ang bagong data sa monitor. 260 MPa. Ano? Hindi ako makapaniwala. Ang data ng Saudi ay nagsabing 220 megapa lang ang pinakamatigas. Mabilis akong pumunta sa tunnel. 55 metro sa ilalim, 280 MPa. 58 metro, 200 MPa. Ito ay lampas na sa design limit ng Letitan na 20 MPa. Nang makarating ako sa dulo ng tunnel, natigilan ako. Ang cutter head ng Letitan de Bretagne ay nanginginig. Ang 2,800 toneladang halimaw na ito ay nanginginig na parang natatakot. Lumalabas ang mga spark mula sa disc cutters at mas tumindi ang amoy ng nasusunog na metal. "Anong sitwasyon?" tanong ko sa operator. "Hindi po ito normal, Direktor." Namumutla siya. "Hindi ko pa nakita ang ganitong klase ng bato. Parang bakal ang aming hinihiwa." Itinutok ko ang aking flashlight sa pader. Isang mamula-mulang bato ang lumitaw. Makinis na parang salamin. Hindi ito ordinaryong limestone o granite. Nang maglaon, nalaman namin na ito ay isang sinaunang igneous rock formation na hindi natuklasan sa survey ng Saudi. Isang bato na nabuo mula sa aktibidad ng bulkan daan-daang milyong taon na ang nakalipas. Ang tigas, 320 MPa. Lakasan pa ang pag-ikot. Utos ko. Pero Director, nasa maximum na po ang torque. Nag-atubili ang operator, ngunit sinunod pa rin ako. Sumigaw ang makina at mas lumakas ang mga spark. Crack! Isang nakabibinging tunog ang umalingaw-ngaw at biglang huminto ang Letitan. "Anong nangyari?" "Ang mga cutter. Nabali po ang mga cutter." Sigaw ng operator. Tumingin ako sa monitor. Sa 11 na disc cutters, 17 ang kulay pula, total failure. Ang mga pangil ng 1.2 bilyong pisong halimaw na ito ay nabali na parang mga palito. Nagyelo ako sa aking kinatatayuan. "Maaayos pa ba?" Nanginginig kong tanong. Umiling si Jax, namumutla rin. "Imposible dito. Kailangan nating mag-order ng pyesa mula sa Pransya." "Gaano katagal?" "Minimum na 3 buwan." 3 buwan.
Guguho ang buong timeline ng proyekto. Napasandal ako sa pader ng tunnel. Sa sandaling iyon, dumating si Michelle, hingal na hingal. Director Dupont, malaking problema. Ano na naman? Hindi lang tayo. Ang team ng Espanya, Italia, lahat sila, huminto. Lahat tayo ay natalo sa sumpang batong ito. Tulala akong tumingin sa kanya. Lahat? Opo. Lumunok si Michelle. Sabi pa raw ni Hans Weber ng Alemanya, ito ay teritoryo ng Diyos. Hindi ito kayang butasin ng teknolohiya ng tao. Teritoryo ng Diyos. Tinitigan ko ang mamula-mulang bato na iyon. Hindi ko pa alam noon na sa lupang ito, na isinuko na ng lahat, may isang team na handang tumuntong. Ang team na iyon ay ang mga taong minsan kong minaliit, ang mga Pilipinong tinawag kong manggagaya lamang. Isang emergency meeting ang ipinatawag. Sa loob ng conference room, kahit malakas ang aircon, ang hangin ay parang yelo. Nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa ang mga kinatawan ng Pransya, Alemanya, Pilipinas, Espanya, Italia at Canada. Sa dulo, si Prince Abdullah, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ipaliwanag ninyo ang sitwasyon. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may lamig ng galit. Tumayo si Hans Weber ng Alemanya, ang maalamat na inhinyerong nagtapos ng Gotthard Base Tunnel. Nakahanap kami ng hindi inaasahang bedrock sa lalim na 60 metro. Ang tigas, 320 megapoe. Nagkagulo ang silid. 320 MPa? Bulalas ni Dr. Vargas mula sa delegasyon ng Pilipinas. Hindi ba 220 MPa lang ang nasa data ninyo? Alam namin. Pero sa katotohanan, sabi ni Weber, habang ipinapakita ang analysis ng rock sample, ito ay 320 MPa. Imposible, sabi ni Dr. Vargas. Ang design limit ng aming makina ay 260 MPa lamang, kung 320. Hindi niya natapos ang sasabihin. Imposible, sabi ni Weber. Walang teknolohiya sa buong mundo na kayang maghukay ng pahalang sa batong may tigas na 320 MPa. Kaya ano ang gusto ninyong mangyari? Tanong ng prinsipe. Isusuko ninyo ang 280 trilyong pisong proyektong ito? Hindi po kami susuko, sabi ni Weber. Kailangan lang namin ng oras. 3 buwan para magpadala ng bagong cutterhead mula sa Alemanya. 3 buwan? Sumingkit ang mata ng prinsipe. Alam niyo bang masisira ang buong timeline ng Vision 2030 dahil diyan? Patawad po, prinsipe. Ngunit hindi ito aming kasalanan, lakas loob na sabi ni Weber. May mali sa geological data na ibinigay ninyo. Naghanda kami para sa 220 MPa. Walang sino man ang nag-akalang may 320 MPa na bato. Ang responsibilidad ay ipinapasa na sa kanila. Lalo pang nanlamig ang tingin ng prinsipe. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang team ng Pilipinas. Sa unahan, si G. Jose Joey Reyes. Sa likod niya, isang batang inhinyero na may dalang makapal na folder. Paumanhin po sa pagkahuli, sabi ni G. Reyes sa isang kalmadong boses. Ako po si Jose Reyes, Project Director ng San Miguel DMCI Joint Venture. Yumuko siya. Umupo kayo? Sabi ng prinsipe. Ang team ng Pilipinas. Wala bang pinsala? Hindi pa po kami nakapasok sa lugar na iyon, sagot ni G. Reyes. Kung ganoon, masuwerte kayo. Hindi po ito swerte, prinsipe. Matatag na sabi ni G. Reyes. Hindi kami pumasok dahil sinadya naming iwasan ito. May dahilan kami. G, 8, G, 8, G, natahimik ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Sumenya si G. Reyes sa batang inhinyero. Miguel, ipaliwanag mo. Tumayo ang binatang nagngangalang Miguel. Mukha siyang nasa unang bahagi ng 30s, matalas ang mga mata. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa. Ako po, si Miguel Dizon.
mula sa geotech team ng DMCI. Bago pa man ang bidding, mayroon na kaming pagdududa sa geology ng lugar na iyon. Pagdududa? Tanong ko. Opo. Nang suriin namin ang data ng Saudi, may mga nakita kaming hindi pagkakatugma. Ang pattern ng soil layers at ng daloy ng tubig ay hindi magkatugma. Naisip namin, para magkaroon ng ganoong klasing mga kuweba, kailangang may mas matigas na bedrock sa ilalim. Nagulat ang lahat. Kaya pala, kaya nagsagawa kami ng sarili naming geological survey. Patuloy ni Miguel. Sa loob ng 3 buwan, 6 na lokasyon ang aming sinuri sa pamamagitan ng boring. Araw-araw, mula 4:00 ng umaga hanggang hating gabi, inilabas niya ang isang bagong dokumento. Ito po ang resulta. Sa ilalim ng intersection, may sinaunang igneous rock, ang tigas, mula 300 hanggang 340 MPa. Average na 320 MPa, na tahimik ang silid. Matagal na po naming alam, sabi ni G. Reyes. Ang kanyang boses ay kalmado, kaya hindi kami pumasok dahil hindi pa kami handa. Tulala akong nakatingin sa kanya. Ang kanilang sariling survey na tinawanan ko bilang pag-aaksaya ng pera. Ang kanilang paghuhukay ng buhangin na minaliit ko. Alam na pala nila ang katotohanang hindi namin alam. Teka, sabi ni Hans Weber. Kung alam ninyo, bakit hindi ninyo sinabi sa amin? Tumingin si G. Reyes kay Weber. Sinabi namin. Pagkatapos ng bid presentation, nagsumite ako ng report kay Prince Abdullah na nagsasabing maaaring may mali sa data at kailangan ng karagdagang investigasyon. Lumingon si G. Reyes sa prinsipe. Nanigas ang mukha ng prinsipe. Noon, sinabi ng prinsipe na hindi kailangang pakinggan ang opinyon ng isang kumpanyang Pilipino. Tinanong niya kung pinagdududahan ba namin ang data na pinaggagastusan na ng bilyon-bilyon ng royal family. Nagyelo ang hangin sa silid. Namula ang mukha ni Prince Abdullah sa hiya o galit. Naiintindihan po namin iyon, prinsipe. Kung ang Pransya o Alemanya ang nagsabi noon, marahil ay pinakinggan ninyo. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Tumayo si G. Reyes. Lahat ng team ay huminto. Kung hindi natin malalagpasan ang batong ito, ang buong 280 trilyong pisong proyekto ay babagsak. Bigyan ninyo kami ng pagkakataon. Pagkakataon? Tanong ng prinsipe. Opo. Hayaan ninyong kami ang maghukay sa lugar na iyon. Nagkagulo ang silid. Anong sinasabi mo? Hindi ko napigilang sumigaw. Maghuhukay kayo sa 320 megapaa na bato? Ano ang design limit ng makina ninyo? Tumingin sa akin si G. Reyes, malamig ang kanyang mga mata. Hindi kami gagamit ng makina. Kung ganoon, ano? May iba kaming paraan. Sumenya siya kay Miguel na naglabas ng isang dambuhalang blueprint. Nang makita ko ito, hindi ako makapaniwala. Ito ang bayanihan, vertical shaft method, sabi ni G. Reyes. Maghuhukay kami ng patayo hanggang sa lalim na 118 metro at mula doon, kokonekta kami ng pahalang. Natahimik ang silid. Pagkatapos, isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw. Ha ha ha! Vertical shaft? 101 metro? Humagalpak si Michelle. Sa gitna ng disyertong ito? Nagbibiro ba kayo? Umiling din ako. Pasensya na, pero sang-ayon ako. Ang 118 metrong vertical shaft sa ganitong kondisyon ay pagpapakamatay. Tama, sabi ni Hans Weber. Paano ang tubig sa ilalim? Sa sandaling tamaan ninyo, ang aquifer, malulunod ang lahat at ang stability ng lupa. Ang mga kuweba, paano kung gumuho iyon at maapektuhan ang mga palasyo sa ibabaw? Tahimik na nakinig si G. Reyes. Tapos na ba ang lahat ng pagtutol? Kalmado niyang tanong. Alam namin ang lahat ng panganib na iyan. Tubig, stability, pagguho. Pinag-aralan na namin lahat. Naglabas si Miguel ng isa pang plano. Ito ang solusyon namin. Maglalagay kami ng liquid nitrogen freezing pipes sa paligid ng shaft.
Sa temperatura na 196 degrees Celsius, ang lupa ay magiging kasing tigas ng bato at pipigilan nito ang pagpasok ng tubig. Liquid nitrogen freezing? Bulalas ni Weber. Hindi ba't para lang iyan sa mga lugar na nagyeyelo tulad ng Siberia? Opo, pero posible rin dito, sagot ni Miguel. Ipinakita ang mga simulation. Bagamat mainit sa ibabaw, stable ang temperatura sa ilalim ng 30 metro. Gaano katagal? Tanong ko. 2 linggo para sa pagyelo, 6 na linggo para sa paghuhukay? 12 linggo, halos kaparehong panahon na aabutin namin para sa pyesa. Oo, halos pareho, tumango si G. Reyes. Pero may isang pagkakaiba. Kung magtagumpay kami, magpapatuloy ang proyekto, ang paraan ninyo. Kahit palitan ninyo ang pyesa, masisira lang ulit iyon. Dahil ang 320 megapaa na bato ay mananatili doon, hindi ako makapagsalita. Tama siya. Pero wala pang nakagawa ng 118 metrong vertical shaft, sabi ni Weber. Nawawalan na ng kumpiyansa. Teorya lang iyan. Wala pang nakagawa? Bahagyang ngumiti si G. Reyes. G. Weber. Noong ginawa ninyo ang Gotthard Base Tunnel, wala ring nauna. Noong ginawa ang Channel Tunnel, wala ring nauna. Kung hihintayin natin na may mauna, walang mangyayari. Namula si Weber. Itinaas ni Prince Abdullah ang kanyang kamay. G. Reyes. Paano kung mabigo ang plano ninyo? Paano kung gumuho ang shaft o bumulwak ang tubig? Hindi ba't katapusan na iyon ng buong proyekto? Opo, ganoon na nga po, sagot ni G. Reyes. At handa pa rin kayong gawin ito? Opo, matatag niyang sabi. May posibilidad na mabigo. Ngunit kung wala tayong gagawin, 100% na bigo na tayo. May iba pa po ba tayong pagpipilian? Muling natahimik ang lahat. Tumingin sa amin ang prinsipe. Pransya? Bumuntong hininga ako. Hanggang 250 MPa lang ang kaya namin. Alemanya? Umiling si Weber. Imposible. Sa kasalukuyang teknolohiya, imposible. Nang sabihin iyon ng maalamat na si Weber, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Teritoryo iyon ng Diyos, bulong ni Weber. Hindi kayang butasin ng tao ang batong iyon. Hindi ng pahalang, pero patayo. Hindi ko alam, dahil wala pang nakagawa. Tumango ang prinsipe. Sige, bibigyan natin ng pagkakataon ang team ng Pilipinas. Prinsipe, napatayo ako. Masyadong mapanganib. Paano kung mabigo sila? Tumingin sa akin ang prinsipe. G. Dupont! Hindi ba't sinabi ninyong imposible? Sinabi ng Pransya, imposible. Sinabi ng Alemanya, imposible. Pero sabi ng Pilipinas, baka posible. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, alin ang pipiliin mo? Ang pagsuko o ang pagsubok? Wala akong masabi. Ngunit may kondisyon, sabi ng prinsipe kay G. Reyes. 48 Sa loob ng 48 oras, kailangan ninyong patunayan na posible ang inyong plano. Kung hindi, kanselado ang buong proyekto. Masusunod po. Tumango si G. Reyes. Sa loob ng 48 oras, papatunayan namin sa inyo, tapos na ang pulong. Naiwan akong tulala. Ang pagkakataon ay ibinigay sa Pilipinas. Ang lugar na isinuko na namin, sila naman ngayon ang haharap. Kinabukasan, 4:00 ng umaga, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni G. Reyes ay umuulit-ulit sa aking isip. Matagal na po naming alam. Bumangon ako, nagbihis, at nagpahatid sa construction site. Pagdating ko, hindi ako makapaniwala. 4:00 ng umaga, ngunit ang lugar ng team ng Pilipinas ay maliwanag na parang araw. Dose-dose ng ilaw, mga makinang umaandar, mga truck na naghahakot, mga sigawan ng mga tao. Nagtatrabaho na sila. Naalala ko ang sinabi ng aking ama. Nagtatrabaho sila na parang mga baliw.
50 taon na ang lumipas, ngunit parehong-pareho ang tanawin. Pinapasok ako ni G. Reyes sa kanilang lugar. Naka-work clothes siya, may dumi sa mukha, at pawisan. 4:00 ng umaga, at nandoon na siya. Kailan pa kayo nagsimula? Tanong ko. 10:00 kagabi. Pagkatapos ng meeting, sagot niya, 6 na oras na ang nakalipas. Mayroon lang kaming 48 oras. Bawal magsayang ng kahit 1 minuto. Hindi ba't baliw kayo? Hindi ko napigilang sabihin. Paano ang kaligtasan? Walang mangyayaring aksidente. Matatag niyang sabi. Mabilis kami. Pero hindi kami pabaya. Tinatanggal lang namin ang mga hindi kinakailangang oras. Halimbawa, inaakala ninyo na aabuti ng 3 araw para iset up ang equipment. Pero kami, dahil inaasahan na namin ang resulta ng meeting, matagal na naming inihanda ang plano. Inaasahan ninyo? Oo. Alam namin na kung susuko ang Pransya at Alemanya, sa amin, mapupunta ang pagkakataon. G. DuPont, noong huminto ang makina ninyo sa 320 mppa na bato, tapos na naming gawin ang blueprint ng vertical shaft, tulala ako. So, hindi iyon bigla ang ginawa sa meeting? Hindi. 3 buwan na itong tapos. Bakit? Bakit hindi ninyo sinabi sa amin? Tinitigan ako ni G. Reyes. Sinabi namin. Nagsumite kami ng report sa prinsipe, pero hindi siya naniwala. Pero, maaari niyo sanang sabihin sa ibang teams. Tinitigan niya ako ng diretsyo. G. DuPont? Sa airport. Ano ang tingin ninyo sa amin? Mga taong puro lakas? Walang teknolohiya? Kaya lang manalo sa mababang presyo? Narinig namin lahat. May obligasyon ba akong tulungan ang mga taong ganoon ang tingin sa amin? Magkalaban tayo. Ang pagkabigo ninyo ay pagkakataon para sa amin. Wala akong masabi. Tama siya. Minaliit namin sila. Tinawanan, nilait, patawad. Yumuko ako. Hindi ko kailangan ng paumanhin. G. DuPont. Sabi niya, habang nakatingin sa papasikat na araw. Gusto ko lang patunayan. Patunayan ang ano? Kung ano ang kayang gawin ng mga Pilipino. Lumingon siya sa akin. 50 taon na ang nakalipas. Ang aking ama ay nagtrabaho rin sa disyertong ito. Nanlaki ang aking mga mata. Ang ama mo? Oo, sa isang highway project sa Kuwait. Sa ilalim ng isang kumpanyang Pranses. Para akong binagsakan ng langit. Kumpanyang Pranses? Oo. Sabi niya, hindi sila itinuturing na tao ng kanilang mga French supervisor. Mga manggagawang puro lakas bisig lang daw sila. Ganoon din ba ang sinabi ng ama mo? G. DuPont? Hindi ako makasagot. Ang mga salita ng aking ama. Habang buhay silang magtatrabaho sa ilalim natin. 50 taon na ang lumipas, sabi ni G. Reyes. Panahon na para patunayan namin kung ano ang kayang gawin ng mga anak ng mga manggagawang iyon. Tinalikuran niya ako at naglakad pabalik sa trabaho. Naiwan akong nakatayo doon, pinagmamasdan ang kanyang likod. Habang sumisikat ang araw sa disyerto, nagsimula ang paghuhukay. Diametro ng shaft, 15 metro. Target na lalim, 101 tide metro. Ang liquid nitrogen ay nagsimulang dumaloy at usok ang lumabas mula sa lupa. Parang hininga mula sa impyerno. Pagkalipas ng 6 na oras, 30 metro, naabot na. Narinig ko ang sigawan mula sa kanilang lugar. 6 na oras para sa 30 metro. Ang normal na bilis ay 5 metro bawat araw. Paano nila nagawa iyon? Pagkalipas ng 12 oras, 50 metro. Isang araw, 50 metro. Hindi ka pani-paniwala. Nagpunta ako sa kanilang site. 3 excavator ang nagpapalitan. Ang mga manggagawa, hindi 8 oras na shift, kundi 4 na oras. At kahit sa kanilang pahinga, hindi sila tumitigil. Nagche-check ng equipment,
Naghahakot ng materyales? Kailan sila natutulog? Tanong ko sa isang manggagawa. Natutulog naman po, sagot niya. Pero kailangan naming matapos sa loob ng 48 oras. Mamaya na lang po matutulog kapag tapos na. 24 na oras. 90 metro. 36 na oras. 150 metro. Ngunit, nagkaproblema. Sir Joey! Sigaw ni Miguel, namumutla. May nadetect tayong tubig. Sa 108 metro, tinatayang 3 tonelada bawat segundo. 3 tonelada bawat segundo. Sapat para lunurin ang lahat sa loob ng ilang minuto. Ang pagyayelo ay hindi sapat. Ang tubig ay dumadaloy, kaya hindi ito nagyayelo. Naalala ko ang sinabi ni Weber. Ito na iyon. Tapos na sila. Magdagdag ng freezing pipes, utos ni G. Reyes. Ibababa natin ang mga tubo at direktang itarget ang daloy ng tubig. Mapanganib po iyon. Gawin mo! Sigaw niya. Wala na tayong ibang paraan. Ibinaba ang mga karagdagang tubo. 996 degrees Celsius na liquid nitrogen ang ibinomba. Pinanood ko, hindi humihinga. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Sir, 50 degrees, 10, 120. Nagyayelo na po, sigaw ni Miguel. Ang daloy. Bumabagal. Nagtatagumpay sila. Ngunit paubos na ang oras. 42 na oras. 110 metro. 44 na oras. 115 metro. 4 na oras na lang ang natitira, 3 metro na lang ang kulang. Ngunit isa pang problema, nabali ang drill ng excavator. Naabot na nila ang 320 megapaa na bato. Punyeta! Yung batong iyon, sigaw ni Miguel. Bumaba si G. Reyes sa shaft. Sumunod ako. Sa ilalim, malamig, at kitang-kita ang mamula-mulang bato, ang demonyong bedrock. Pasabugin! Sabi ni G. Reyes. Ano? Pasabugin. Gamit ang dinamita. Mapanganib. Alam ko. Pero may iba pa ba tayong paraan? Wala po. Kung ganoon gawin mo, ako ang bababa, sabi ni G. Reyes. Ako ang mas nakakakilala sa istruktura ng batong ito. Baliw kayo? Hindi ko napigilang sabihin. Tumingin siya sa akin. Oo, baliw kami. Pero kung hindi tayo gagawa ng kabaliwan, hindi natin mararating ang 118 metro. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ang boses ni G. Reyes sa radyo! 80 sentimetro! Umusad tayo! Buwam. Paulit-ulit. Natitirang lalim. 1.2 metro. Natitirang oras. 1.5 oras. Sir! Problema! Sigaw ni Miguel. Ang yelo sa 108 metro. Natutunaw. Tumaas ang pressure ng tubig. Ang pagsabog ay nagdulot ng bitak sa yelo. Nagsimulang pumasok ang tubig. Sir! Umakyat na po kayo! Ihanda ang pang-4 na pagsabog, sabi ni G. Reyes sa radyo. Pero, sir, ang tubig. Alam ko. Ngayon na o hindi na. Kailanman. Boom! Ang pinakamalakas na pagsabog. Pagkatapos, isang malakas na tunog ng bumubuhos na tubig. Bumulwak ang tubig. Ilipat ang freezing pipes. Sigaw ni G. Reyes sa radyo. I-target ang mismong butas. Isang bagong tubo ang ibinaba. 160 degrees Celsius na liquid nitrogen ang direktang tumama sa bumubulwak na tubig. Isang dambuhalang singaw ang lumabas. Ang temperatura, 120. Bumaba na ang daloy. 0. Nagyelo na. Nagtayuan ang balahibo ko. Nagawa nila. Direktang pinagyelo ang 3 tonelada bawat segundong daloy ng tubig. Sir Joey, ligtas po ba kayo? Isang mahabang katahimikan. Ligtas ako, sagot ni G.
Reyes. Tagumpay ang pagsabog. Naka-breakthrough na tayo. 48 oras na deadline. 48 oras at 42 minuto sa natitirang 8 minuto, nabutas nila ang 180 na metrong shaft. Napaluhod ako. Nagawa nila. Ang mga taong minsan kong tinawag na manggagaya. Ginawa nilang posible ang imposible. Ang sumunod na 6 na linggo ay ang tunay na impyerno. 24 kilometro ng pahalang na paghuhukay sa loob ng 320 megapua na bato, walang makina. Pura pagsabog at mano-manong paghuhukay. Araw-araw, binisita ko sila. Inaasahang makita silang mabigo. Pero hindi sila nabigo. 1 linggo, 200 metro. 2 linggo, 500 metro. 3 linggo, 900 metro. Paano? Paanong 40 metro bawat araw sa ganitong bato nang walang makina? Bumaba ako sa tunnel sa lalim na 118 metro. Natigilan ako sa nakita ko. Mga taong nakahiga, natutulog, nakasandal sa pader, nakaupo, mga 30 sila, 127 oras na po. Sabi ng isang boses sa likod ko. Si Miguel. Payat na siya, may malalaking eye bags, at namumula ang mga mata. Iyan po ang haba ng oras na dire-diretso kaming nagtrabaho. 5 araw at 7 oras. 5 araw na kayong hindi natutulog? Nagpapalitan kami sa pag-idlip. Pero oo, halos hindi kami natutulog. Ngayon, pahinga muna kami saglit. Baliw kayo. Kapag may bumagsak po, sinusweruhan lang namin, tapos balik ulit sa trabaho, sabi niya. Itinuturo ang isang makeshift clinic sa sulok. Bakit? Bakit ninyo ginagawa ito? Para sa pera? Pera? Ngumiti si Miguel. Mahalaga rin po iyon. Pero hindi lang iyon. Kayo po, Mr. DuPont. Bakit kayo naging inhinyero? Hindi ako sumagot. Ako po. Patuloy niya. Noong bata ako, sinabi ng tatay ko na isang karpintero, Anak, kapag natapos ang tunnel na ito, 1 oras na mas maaga makakauwi ang mga tao sa kanilang pamilya. Mula noon, gusto ko nang maging inhinyero para lumikha ng oras para sa mas maraming tao. Kapag natapos ang tunnel na ito, 3 milyong taga-Riyadh ang makakatipid ng 30 minuto bawat araw. Para sa milyon-milyong oras na iyon, ano po ba ang 127 oras? Sulit, di ba? Tinitigan ko siya. Pawisan, pagod, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata. Mga mata ng isang taong may paniniwala. 6 na linggo ang lumipas. Labang 350 metro. 50 metro na lang. Araw ng breakthrough. Nandoon kaming lahat, ang team ko, si Hans Weber at si Prince Abdullah. Buwam, ang huling pagsabog. Nang humupa ang alikabok, may liwanag sa kabilang dulo. Breakthrough. Sigaw ng isang tao. Nag-iyakan ng mga Pilipino. Nagyakapan. Resulta ng sukat. Sigaw ng isang surveyor. Horizontal error. 0.7 millimeters. Ano? Pakiulit. 0.7 millimeters. Vertical error. 0.5 millimeters. Para akong hihimatayin. 0.7 milimetro. Kasing nipis ng buhok. Mula sa 2.4 kilometrong layo, sa ilalim ng 118 metrong lupa, iyon lang ang kanilang naging pagkakamali. Imposible! Bulong ni Weber. Mathematically impossible. Lumapit si Prince Abdullah kay G. Reyes. Nagawa ninyo. Opo, nagawa po namin. Paano? Tanong ng prinsipe. Paano ninyo nagawa ang isang himala? Ang teknolohiya. Natutunan lang namin, sabi ni G. Reyes, habang tinitingnan ang kanyang mga pagod na tauhan. Mula sa Alemanya, sa Pransya, sa mga libro, pero hindi teknolohiya ang nagpatapos nito. Ang nagdala sa amin dito ay ang pusong hindi sumusuko. Ang 50
Trilyong pisong kontrata sa NEOM, sabi ng prinsipe, ay sa Pilipinas na. Nagsigawan ng mga Pilipino. Kami, natalo, talong-talo. Pero kakaiba, wala akong naramdamang hiya. Kinabukasan, pinuntahan ko si G. Reyes. Binabati kita, sabi ko, at humihingi ako ng tawad. Yumuko ako ng 90 degree. Minaliit ko kayo. Mali ako. Sa lahat ng aspeto, mas magaling kayo. Tinitigan ako ni G. Reyes. Mr. Dupont, nagkakape ka ba? Nag-alok siya ng kape. Sabay kaming uminom. Hindi ko tatanggapin ang paumanhin mo, sabi niya. Dahil hindi ito pagkatalo. Marami rin akong natutunan sa inyo. Ang Letitan de Bretagne, isang napakagandang makina. Doon ko naintindihan kung bakit kayo isang tunneling powerhouse. Hindi kami nanalo. Nagkataon lang na iba ang kondisyon. Sa horizontal tunneling, kayo ang pinakamagaling sa mundo. Hindi pa kami kayang gumawa ng ganoong makina. Pero ngayon, hindi gumana ang horizontal. Kaya pinili namin ang vertical. Dahil doon kami mas sanay. Ang Pilipinas ay isang bansang bulubundukin. Patuloy niya. Lagi kaming kailangang maghukay. Nang patayo. Mas marami kaming karanasan doon. Kaya hindi kailangan ng paumanhin, sabi niya. Inilahad ang kanyang kamay. Bilang magkalaban at bilang magkasama sa propesyon, sana'y magpatuloy ang ating magandang samahan. Kinamayan ko siya. Isang kamay na sunog sa araw. May mga kalyo, ang kamay na bumasag sa bato at nagbuhat sa kanyang mga kasama. G. Reyes, sabi ko. Yung ama ninyo, saang site po siya nagtrabaho sa Kuwait? Sa Highway 80 Construction Project. Sa ilalim ng isang kumpanyang Frances, para akong tinamaan ng kidlat. Ang aking ama. Siya, ang supervisor sa site na iyon. Nanlaki ang mata ni G. Reyes? Kung ganoon, ang ama mo, ang boss ng ama ko. Oo, 50 taon na ang nakalipas. Ngumiti si G. Reyes. At ngayon, nandito tayong dalawa. Ngumiti rin ako. Sa unang pagkakataon, isang ngiting mula sa puso. Kakaiba talaga ang kasaysayan. Ang ama ko, sabi ni G. Reyes, laging sinasabi kapag lasing, balang araw, tatalunin ko ang mga Pranses. Akala ko noon hangin lang. Paano naman tatalunin ng isang simpleng manggagawa ang mga Pranses? Tumingin siya sa tunnel, pero tama pala siya. Inabot nga lang ng 50 taon ang mga ama natin. Sabi ko, ay magkaaway noon. Isang relasyon ng amo at utusan. Oh, pero tayo, tumingin ako sa kanya. Maaari tayong maging iba. Anong ibig mong sabihin? Magkalaban, pero hindi magkaaway. Naguunahan, pero hindi nagmamaliit. Ngumiti siya. Gusto ko yan. Gusto ko ang ganyang relasyon. Sumakay ako sa eroplano pabalik ng Paris. Sa bintana, paliit ng paliit ang Riyadh. Sa ilalim ng disyertong iyon, may isang himalang nilikha. Kinuha ko ang litrato ng aking ama. Mali ka, Papa. Bulong ko. Mali ka. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang manggagaya. Mayroon silang teknolohiya, mayroon silang puso, at sa maraming bagay, mas magaling na sila sa amin. Pero ayos lang iyon. Matututo kami sa kanila. Magiging mas malakas kami. Ang panahon ng aking ama ay panahon ng amo at utusan. Ang panahon namin, panahon ng kompetisyon at paggalang, at naniniwala akong ito ay isang mas magandang mundo. Ang Riyadh Metro ay natapos ayon sa plano. Ang intersection ng Line 4 at 6 ay tinatawag na ngayong The Miracle Mile. Araw-araw, daan-daang libong tao ang dumadaan doon. Hindi alam ang laban na nangyari. Sa ilalim ng 180 metrong lupa, hindi nila alam ang 127 oras na walang tulog o ang kamay na nagsagawa ng 0.7 milimetrong himala.
pero ayos lang iyon. Dahil iyon ang trabaho ng isang inhinyero, ang lumikha ng oras para sa iba, sa isang lugar na hindi nakikita. Hanggang ngayon, naghuhukay pa rin ako ng mga tunnel. Pero hindi ko na muling minaliit ang Pilipinas. Sa halip, natututo ako mula sa kanila. Balang araw, maglalaban ulit kami. Sa araw na iyon, hindi kami magpapatalo. Ngunit kahit manalo kami, hindi namin sila lalaitin. Dahil sila ay isang karapat-dapat na kalaban, isang karibal na dapat igalang. Papa, tapos na ang panahon mo. Panahon na namin ngayon. Ito ang kuwento ng isang inhinyerong Pranses na nakasaksi sa isang himala sa ilalim ng lupa. Ang bansang minsan ng tinawag na bansa ng mga manggagawa, ang Pilipinas, ang siyang bumasag sa impyernong isinuko na ng buong mundo. Ang pawis ng ating mga ninuno ang lumikha sa himala ngayon. Kung ipinagmamalaki mo ang pagiging Pilipino, ibahagi mo ang kuwentong ito. Ang maliit na pagmamalaki ay maaaring maging isang malaking lakas. Maraming salamat sa pagbabasa.